hapon sa ating lahat. Sa ngayon ay start tayo muli sa isang panalangin. Salamat po Diyos sa hapon na ito at kami po ulit ay muling magkakaisa sa pananampalataya at sa panalangin upang kayo po ay maitaas. Ang inyong pong salita ang siyang sentro ng aming oras ngayon at dalangin ko na muli po kaming gabayan ng iyong banal na Espiritu at sa aming pong pag-alaala sa inyo sa hapon na ito. Dalangin ko na mas makilala ka pa namin ng lubusan. Makilala ka pa namin ng mas sigit pa sa dati at kauhawan ka namin, O Diyos. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus, lahat po tayo magsabi ng Amen. Sa hapon na ito, habang nagpiprepare yung mga iba ng kanilang communion elements, nais kong bigyan ng kasagutan yung mga katanungan natin sa ating mga sarili na kuminsan ay sinasarili lang natin dahil sa wala tayong mapagtanungan. At kung meron man tayong mapagtanungan ay yung sagot na naibibigay sa atin ay hindi tayo satisfied. Isa sa mga katanungan ng marami ay yung tungkol sa kanilang pananampalataya ay hindi nabibigyan or hindi nila nakakamtan yung kasagutan. So, bakit kaya? Bakit kaya, kumbaga ganito, nagkakaroon ng failure yung faith walk nila or natin minsan. So, iba madalas. Ngayon, bago yan, titingnan muna natin yung sinabi ng ating Panginoon sa isang verse dito sa Luke chapter 22, verse 32. So, ang sabi niya ganito, "But I have pleaded in prayer for you." So, si Simon or si Peter ang kausap ni Jesus Christ. So, pinagpipray siya ni Jesus Christ. Ano yung pinagpipray ni Jesus Christ sa kanya? Sabi niya, that your faith should not fail. So, when you have repented and turned to me again, strengthen your brothers. So, tingnan nyo dito, no? So, ang pinakabuuan, ang prayer ni Jesus Christ kay Peter ay hindi para magkaroon ng faith. Kasi nga, faith ay hindi ito nakukuha sa pamamagitan ng panalangin. Hindi nagkakaroon ng answer yung sasabihin mong, Panginoon, bigyan mo ako ng pananampalataya. Hindi po nakukuha sa panalangin ang pananampalataya. Ito ay malinaw na sinabi ng Romans chapter 10, verse 17, that faith comes by hearing and hearing by the word of God. So kapag tuloy-tuloy yung ating pakikinig ng salita ng Diyos, doon dumarating yung pananampalataya. And then, nung nagkaroon na ng pananampalataya, ang prayer ni Jesus Christ naman kay Peter na mayroon ng faith, ay yung kanyang faith hindi mag-fail. Hindi maging failure yung function ng faith ni Peter. Ibig sabihin, kung saan man niya gagamitin yung kanyang faith, magkakaroon ng magandang resulta. Okay? So, madalas sa mga mananampalataya ngayon, madalas magkaroon ng power failure yung kanilang faith. Hindi nila nararating yung finish line. Hindi sila nakakarating sa destinasyon ng kanilang pananampalataya o ng kanilang faith project. So, masigasig mag-start, masigasig sa starting line. And then sa kalagitnaan, nagkakaroon na ng power failure. Or ang mga iba, one step na lang bago makarating sa answered prayer, pero nagkaroon ng power failure. So, bakit nagkakaroon ng failure sa ating faith? So, nakala ko ang faith hindi siya mag-fail. Pero base dito, kung sinabi ni Jesus Christ na pinag-pray kita, Peter, para hindi mag-fail yung faith mo, ibig sabihin, it's possible na mag-fail yung kanyang faith.
So it's possible na ang faith natin ay mag-fail. Possible na magkaroon ng power failure. Ngayon, ang pinaka dahilan sa lahat sa aking paniniwala, ang pinaka dahilan ng lahat kung bakit nagkakaroon ng power failure yung ating faith, hindi niya nakakamtan kung saan man niya ito ginamit yung kanyang faith, hindi niya nakakamit kung saan man niya ito ginamit yung kanyang faith, hindi nagkakaroon ng, yung nakasanayan natin sabihin, answered prayer. No? Hindi siya nakakarating doon sa fulfillment ng mga promises ng Lord sa kanya na kinalaim niya. So, ang dahilan ay, para sa akin, ang dahilan ay dahil kasi hindi na-develop yung ating hunger and thirst na makilala ang Diyos. Parang ganito na. Dahil sa hindi na-develop yung ating hunger and thirst to know Christ, mas naging interested tayo sa provisions ng God kaysa sa provider. So parang lumalabas tuloy na mas mahal natin yung provision kaysa sa provider. Pagdating sa kagalingan mula sa mga sakit, mas naging interested tayo na gumaling, na makuha ang kagalingan kaysa magkaroon ng relationship sa healer. Okay? So parang ganito, nung nalaman niyang meron siyang sakit, kung saan-saan na siya pumupunta para hanapin ang kagalingan. At ang hindi niya alam kung siya'y lumapit sa healer at mahalin yung healer at magkaroon ng intimate relationship sa healer, may mga times na kahit hindi mo hilingin ang healing, kusang dadaloy ang healing mula sa healer na minamahal mo. Na-try nyo na yon na nag-launch ka ng spiritual attack sa sakit sa iyong mga katawan, pero pagod ka na, hindi ka pa gumagaling. Pero nung ikaw ay nag-worship sa Lord, inilapit mo ang iyong puso sa Kanya, and then hindi mo na namalayan, ikaw ay gumaling na pala. Okay, so ito ang alam kong pinaka-rason kung bakit hindi natin nakakamtan yung kasagutan doon sa ating panalangin, dahil sa mas interesado tayo sa blessing kaysa sa blesser. Mas interesado tayo sa joy kaysa sa joy giver. Kaya dahil sa interesado tayo sa joy, ang gusto natin maging masaya. Naghanap tayo ng kung saan tayo sasaya, kung ano na natin ginagawa para maging masaya. Pero sa kabila ng lahat, puyat ka at kung ano ng mga ginawa mo, ginastos mo, pagod ka na. Pero pagkatapos ng lahat, hindi ka pa rin masaya. Kasi interesado ka sa joy, pero ayaw mong makipagrelasyon sa joy giver. At walang iba kundi ang Panginoon. Gusto mo ng peace of mind, pero ayaw mo sa Prince of Peace na si Jesus Christ. Gusto mo lang magkaroon ng kapayapaan. Gusto mo magkaroon ng tahimik na buhay. Pero makakamtan lang ito kapag ikaw ay nakipagrelasyon sa ating Panginoon. Hindi ka matatahimik hanggat ikaw ay lumalayo sa Panginoon. Okay? Interesado ka sa salvation, pero hindi ka interesadong makipagrelasyon sa Savior. Ito ang dahilan kung bakit hindi mo dama na ikaw ay ligtas. Kasi tinanggap mo lang siya dahil takot ka sa impyerno. Ayaw mo sa impyerno, ayaw mo ng kaparusahan, kaya sumunod ka sa Kanya.
So gusto mo ng salvation pero ayaw mo ng relationship sa Savior. Gusto mo ng redemption pero ayaw mong makipagrelasyon sa Redeemer. Gusto mo ng deliverance pero ayaw mong makipagrelasyon sa Deliverer. So ibig sabihin, gusto mo lang yung mga makukuha sa Kanya. Yan, bibigyan ko kayo ng simpleng ilustrasyon para maintindihan nyo yung aking sinasabi. For example, mayroong isang tatay, tapos meron siyang 2 anak na babae. Or 2 lalaki, 2 babae. Bala na kayo mag-isip. So, yung isa, consistent siya sa kanyang paghingi ng paghingi. For example, siya nag-aaral. So, consistent siya sa paghingi ng baon, paghingi ng project, panghingi ng tuition fee, panghingi ng pambarkada, panghingi ng panlibre, tapos may kupit pa. So, consistent siya sa paghingi ng paghingi. Pero itong isa naman, consistent siya sa pag-spend time ng quality time sa kanyang tatay. Consistent siya sa kanyang sinasabi lagi na, Tay, alam mo, mahal na mahal kita. Alam mo, Tay, magiging mindful ako lagi sa mga instructions mo sa akin kahit na matanda ka na at kahit mawala ka na dito sa mundo. Yung mga bilin mo sa akin, hindi ko kakalimutan. Aware ako lagi sa mga instructions mo sa akin. I-meditate ko lagi ang mga bilin mo sa akin. At hindi ako magsasawa na ipagmalaki ka lagi. Kasi alam mo tayo, ang bait-bait mo, ang gwapo mo sa aking paningin. Ikaw ang pinaka-the best na tatay. Sa lahat ng tatay, ikaw ang pinaka-the best. At alam mo tayo, gustong-gusto kong kasama ka lagi. Gusto kong sumama kung saan ka pupunta. Kung nasaan ka, gusto ko nandun din ako. Gusto ko napapanood kita lagi, nakikita kita lagi. Alam po ninyo kapag ganun yung anak, kahit na hindi po humihingi yan. Kahit na hindi hihingi yan. Kusa siyang binibigyan lagi at yung tatay, laging nag-iisip yan kung paano kanya i-bless lagi. Kung paano din maging consistent yung pagdaloy ng kanyang blessing sa'yo. Kung consistent tayo na mag-spend ng quality time sa ating natural father, natural mother, kaysa doon sa hingi ka ng hingi, demanding ka pang manghingi, kala mo kung meron kang pinatago, kala mo siya ay ATM machine. Mabigat sa kalooban nila tuloy yung magbigay sa atin. So, alam ba niyo, walang pagkakaiba yun dahil tayo po ay naging anak ng Diyos. Kung tayo ay tumanggap na sa Kanya, tayo nagkaroon ng karapatan maging anak ng Diyos. At kung tayo ay consistent sa ating pag-spend ng quality time, sa ating Panginoon at consistent tayo sa ating paglambing sa Kanya, may mga times na kahit hindi ka na humingi, kusang dadaloy sa'yo, nakikita niya lagi yung area ng buhay mo na kailangan, kung ano yung nangangailangan, kung ano yung aspeto ng buhay mo na mayroong pangangailangan. Kusang dadaloy lagi doon ang kasagutan kapag consistent yung paglalambing mo sa Kanya. Okay? So, dito sa Philippians chapter 3 verse 8, sabi niya, yes, everything else is worthless when compared with the infinite value of knowing Christ Jesus my Lord. Ito niya, yung pagkilala sa Panginoon, sabi niya, walang may ikukumpara. Lahat ng ikukumpara mo sa pagkakilala sa Panginoon, everything is worthless. Sabi niya, for His sake, I have discarded everything else, counting it all as garbage, so that I could gain Christ. So, tanay dito, yung pagkukumpara ni Apostle Paul sa pagkilala kay Jesus Christ kumpara sa lahat ng mga pinapahalagan natin sa buhay. Sabi niya, yung value ng aking pagkakakilala sa Panginoon, wala kang maikukumpara. So, yun ang hinaing ng kanyang puso.
Kaya ngayon title ng ating message ngayon is the Cry of Real Faith. I want to know Christ. Yung cry of real faith, hindi yung sabi ka ng I am blessed, I am greatly blessed and highly favored. Ngayon, walang masama dyan. Don't misunderstand me. Walang masama dyan. We need to confess that. Lalo na sa time ng tayo ay may pinagdadaanan. We need to confess and consistently, we need to confess that we are blessed and highly favored. But there is yung greater than that. The cry of real faith is that I may know Him. I want to know Christ more than anyone else. And I want Christ in my life more than anything else in this world. That's the cry of real faith. At kung hindi ganyan ang hinaing ng faith mo, then that's the reason kung bakit may mga prayer request ka na hanggang ngayon hindi mo pa rin nakakamtan. Kasi pag hindi ganyan ang hinaing ng puso mo, possible na yung hinihiling mo pag natupad, mas makakalimot ka sa Kanya. Kasi habang wala pa, hindi na masidhi ang iyong relationship sa Kanya. How much more pag nasa iyo na? Wala kokonti pa nga yung nararanasan nating blessing, nakakalimot na tayo sa Kanya. Wala na tayong time mag-pray, mag-worship, magbasa ng Bible. How much more pagka marami ng mga dumating sa atin kasi marami na tayong pagkakabalahan. For example, bahay. Habang wala ka pang bahay, habang humingi ka pa lang ng bahay, tapos habang wala pa, wala kang time na mag-pray, wala kang time magbasa ng Bible. O di pag may bahay ka na, lalo kung malaki yung hinihingi mo, o pag may bahay ka na, di mas lalong wala ka ng time kasi malaki na yung lilinisan mo O habang wala ka pang boyfriend at girlfriend, ay hindi mo maharap mag-spend time sa kanya, how much more pag may boyfriend ka na? O di babad ka na yan sa messenger, babad ka na yan sa video call pag meron ka ng jowa, di ba? So ito ang dahilan kung bakit ang daming prayers na hindi nasasagot. Kasi, alam naman ng Lord na kapag nasagot na yon, kapag dumating na yung kasagutan, alam naman niya na mas talo kang makakalimot sa Kanya. Ang ating Panginoon, alam niya yung motibo ng ating puso, alam niya yung intention ng ating puso, wala kang may tatago sa Kanya. Kilala niya lahat sa atin. Alam niya alam niya ang buhok natin, alam niya ang bilang ng buhok natin O magpadagdag ka man o nabawasan na, alam pa rin niya yung original na bilang ng buhok natin Kahit magpakalbo ka na, alisin mo na lahat ng buhok mo, alam pa rin niya, masasabi pa rin niya yung original na bilang ng buhok natin. So wala tayong maitatago sa Kanya. Alam niya ang laman ng ating puso't isipan. Alam niya yung ating mga intentions. So paano ganito? Pagka gagamitin ko yung prangkahang pananalita, wag tayong maglokohan. Huwag na tayong maglokohan. Kung bakit hindi pa dumarating yung mga kasagutan ng prayers natin kasi habang naghihintay tayo, hindi nakikita ng Lord na talagang tayo ay talagang tapat na sa Kanya. O di lalo pagka naganap na yung ating mga hinihiling. O kaya para hindi na mahadlangan, isaayos na natin kaagad ang ating puso't isipan. Talagang patunayan natin sa ating sarili na walang makahihigit sa Panginoon sa ating buhay, sa ating puso't isipan. Walang ibang higit kundi ang Panginoon. Hindi siya mapapalitan ng kahit sino mang boyfriend, girlfriend, asawa, kaibigan, trabaho, kagamitan, sasakyan, bahay. Siya ang pinakamahalaga sa lahat. Ay tatanong ko sa inyo, what if tanggalin natin lahat yung mga bagay na ini-enjoy mo? Ano ba yung mga ini-enjoy mo ngayon? O sabihin natin yung cellphone mo, bago halimbawa yung cellphone mo. Or nakatanggap ka ng bagong tablet mula kay Heart Evangelista. Sabihin natin ini-enjoy mo. What if tanggalin natin yan ngayon? May ipapakita mo ba na kahit wala yan, in love ka pa rin sa Panginoon?
Ito, matindi ito. What if tanggalin natin yung trabaho mo ngayon? Makakapag-worship ka pa rin ba? Makakapagbasa ka pa rin ba ng Bible kahit wala kang trabaho, kahit mawala ka sa trabaho mo ngayon? What if tanggalin natin yung bahay mo, sasakyan mo? Tanggalin natin lahat yung mga ini-enjoy mo ngayon. Maipapakita mo pa rin ba sa Panginoon na ikaw ay tapat? Na masidhi pa rin yung hinaing ng puso mo na, Lord, I want to know you. Okay lang mawala ang lahat, basta hindi ka mawawala sa akin. Alam niyo, kapag ready kayo na mawala ang lahat, maliban sa Panginoon, abay, ang Panginoon gagawa ng paraan para hindi mawala sa inyo yan. At dadagdagan pa niya kasi alam niya na kahit ano pang idagdag sa'yo, alam niyang siya ang pinakahigit. Alam niyang walang makaka-reply sa kanya sa puso mo. Kaya kung talagang tunay ang pananampalataya mo, halata kung tunay ang pananampalataya natin, madali lang. Kasi ang hinaing mo, I want to know Christ. Kaya nga, minsan naalala ko yung mga old-fashioned believers, old-fashioned Christians. Minsan magandang bumalik sa old-fashioned kasi yung kanilang mga kanta noon, yung mga I want to know you, Lord. More than ever before, I need you more, mga ganyan, yung mga title ng mga kanta noon, mga lyrics ng mga kanta noon, talagang grabe yung passion nila sa Lord. Kahit ano nang mawala sa buhay nila, basta wag lang si Lord ang mawala sa kanila. Ganyan yung mga old passion. Ngayon, yung mga bagong believers ngayon, may konting problema lang. Nalalamig ka agad sa Panginoon. Hindi mo lang ma-follow up yan, hindi lang ma-message yan, nalalamig na sa Panginoon. Minsan kailangan natin bumalik sa pundasyon ng ating pananampalataya. Ano ang style nila noon bilang mananampalataya? Gaano sila kauhaw na makalapit at makilala sa Panginoon? Gaano sila kauhaw na maranasan ang presensya ng Panginoon sa kanilang buhay? Aware sila lagi dati kung wala na ang presensya ng Panginoon sa kanila. Gagawa ng paraan yan. Kahit anong i-cancel nila dyan ng mga appointment nila, basta manumbalik lang yung apoy ng kanilang pagsamba sa Lord. Ngayon, alam na nilang nalalamig na yung faith nila. Alam nilang wala na silang passion na mag-worship sa Lord. Tuloy pa rin ang mga ginagawa. Yun ay addiction. No? Kapag alam mong yung faith mo ay malamig na pero tuloy-tuloy ka pa rin sa pagpi-Facebook, yan ay addiction na yan. Hindi na yan simpleng rason kung bakit nalalamig ka sa Lord. Kung puro Facebook, that is addiction. Ganyan mismo ang ginagawa ng cocaine, ng shabu, ng marijuana, ng alak. Kapag sila ay nandoon na sa kalagitnaan ng pag-i-enjoy nila, wala nang pakialaman niya. Wala nang pakialam sila sa mga ibang bagay. Dire-diretso na yan. At kahit ayaw na nila, sige pa rin. Actually, ayaw mo na talaga mag-Facebook sawa ka na Gusto mo na mag-log out Pero nung magla-log out ka na, may nakita ka ulit na trending, sige, browse ka ulit. That is addiction. Dapat ma-recognize ninyo yan. Kailangan ma-realize nyo na yung pag-Facebook ninyo, pag-YouTube ninyo, o Instagram, o Twitter, dapat ma-recognize ninyo kung addiction na nga. Halata yan. Huwag niyong lukoy ng sarili nyo. Halata kung addiction na yan. Kapag inaabot ka na ng 1-2 a.m. na nagpi-Facebook, that is addiction. Kasi ganyan ginagawa ng mga addict, hindi natutulog. Yung oras ng pagtulog, gising sila. Addict nga eh. So dapat yan. At saka para palayain nyo ang sarili nyo. Huwag kayong masyadong concerned sa mga likers ninyo. Nagpo-post kayo dahil sa mga likers ninyo kasi may mga sumusubaybay sa inyo. Naku, palayain nyo ang sarili nyo. Pinapasaya nyo sila pero actually kayo drain na. Nadidrain na kayo. Gusto mo lang mag-post para maka 100 likes. Gusto mong mag-post kasi dati may nag-bash sa'yo. Gusto mong makabawi. Gusto mong patunayan sa kanya na hindi ka ganun sa kanyang, hindi ka katulad ng sinabi niya.
O sa mga iba, magko-comment sa iba pero patama yun sa ibang post. O gagamit ng ibang account yung iba para makabawi doon sa comment ng iba. Naku, palayain niyo ang sarili ninyo. Isipin niyo yung time na wala pa kayong cellphone. Isipin niyo yung time na wala pang social media. Ang tahimik ng buhay ninyo. Walang gumugulo sa inyo. Yung ano lang, kapitbahay lang na chismosa, chismoso. Yun lang gumugulo sa buhay ninyo. Pero alam nyo, ang sarap ng buhay niyo nung wala pang social media, di ba? Nung wala pa kayong cellphone, sarap ng buhay ninyo. Sarap ng tulog ninyo, sarap ng kain niyo, walang istorbo, ang sarap ng kwentuhan ninyong mag-asawa, ang sarap ng kwentuhan ninyong mga magkakapatid, magkakapamilya. Pero ngayon, wala na, puro cellphone na ang kaharap. Katabi mo siya, pero ang layo niyo naman sa isa't isa. Pero ang lapit-lapit niya doon sa ang layo, nakausap niya sa messenger. Saka, yung lahat ng mga mababasa niyo dyan sa social media, wag kayong paapektuhan, wag kayong comment ng comment, nakikialam sa pag-comment ko. Hayaan niyo silang mag-comment dyan. Hayaan niyo silang magalit dyan. Palayain niyo naman ang sarili niyo. Kasi pag nagbabasa ka, tapos nagpapadala ka doon sa binabasa mo, magagalit ka na rin. Magbasa ka ng mga comments, magagalit ka na rin. Sasawsaw ka na doon sa putik na kinalalagyan nila. Sama-sama na kayo doon. Yung baboy, sumawsaw sa putik. Sumawsaw ka rin. Di pare-pares ng baboy doon. Palayain nyo naman sarili nyo. Tapos magtataka kayo, bakit hindi kayo masaya? Ibalik niyo yung dati na ang saya-saya niyo naman talaga. Ibalik niyo yung kasimplihan ng buhay na ang inyong pinagsisikapan lagi ay kung paano kayo mapalapit sa Panginoon. Tapos kung ilan yung chapter o books ang mababasa niyo sa Biblia, nung ganyan ng buhay mo noon, ang saya-saya mo eh. Gusto mong matapos basahin yung Biblia sa 1 taon, or gusto mong matapos yung isang libro sa 2 buwan. Nung ganyan ang buhay mo nun, saya-saya mo eh. Pero nung sumausaw tayo sa social media, ang dami na nang aagaw ng ating kaligayahan. Ang dali-dali nating ma-upset ngayon. Paggising mo ng umaga, sarap-sarap ng paggising mo, nakita mo kaagad may trending na ang pangit yung dating. Galit ka kaagad. So, anyway, balik tayo sa ating sa Hebrews chapter 11 verse 6. Sa Hebrews chapter 11 verse 6, makita mo doon na it is impossible to please God. He that cometh to Him must believe that He is. Ganito ang sa philosophy, ang kanilang principle, kailangan malaman mo muna. Kailangan makilala mo muna. Malaman mo muna bago ka manampalataya. Kailangan mo munang makita ang ebidensya bago ka maniwala. Pero sa theology, maniwala ka muna. At kapag naniwala ka, makikita mo ang ebidensya. Okay? So, hindi naman natin sinasabi masama ang theology o masama ang philosophy. Parehas lang yan na tama. May mga hindi lang silang kakasundo. Pero kung alam mo kung paano ipagkasundo ang application niya sa buhay mo, hindi ka magkakaproblema sa philosophy or theology. Kapag ikaw ay naniwala, kasi he that cometh to Him must believe. No? Kapag ikaw ay nag-decide na lumapit sa Diyos, then it is required na ikaw ay maniwala. Kasi pag hindi ka maniniwala, then you don't need to come before Him. Once na ikaw ay nag-decide na lumapit sa Kanya, kailangan mo maniwala. Maniwala ka na siya ay Diyos, maniwala ka na mayroon siya, na nandyan siya, na nakikinig siya sa iyo. At kapag ginawa mo yung naniwala ka, then unti-unti ipapakilala niya ang kanyang sarili sa iyo. Personally. Magpapakilala sa iyo personally. So dahil sa lumalapit ka sa Kanya, naniwala ka sa Kanya, ipapakilala niya ang kanyang sarili sa iyo, pag nakilala mo siya, abay hindi mo hahayaan ang sinumang tao na sirain siya sa iyo. At kahit siraan siya sa iyo,
hindi ka maapektuhan kasi kilala mo siya. Tulad din ng taong kilala nyo, di ba? Kahit na ano pang sabihin sa kanya, kahit mag-trending pa yung mga negative tungkol sa kanya, kung kilala mo siya, abay, hindi ka maapektuhan doon sa mga trending na yun. Hindi ka maapektuhan sa chismis ng tao kung kilala mo yung isang taong kilala mo. Pero pag hindi mo kilala, madali kang mag-judge sa kanya. Kasi hindi mo nga kilala. Kaya pag hindi mo kilala ang Diyos, at pag may nagsabi, ang sabi niya, paano masasabi na may Diyos? Hindi naman talaga totoong may Diyos eh. Ngayon, pag hindi mo kilala ang Diyos, ang sasabihin mo, may point ka. Yan ang reaction mo. Bakit? Kasi hindi mo siya kilala. Pero pag kilala mo ang Diyos, at may nagsabi sa iyo na, sabi niya, hindi naman totoo na may Diyos ah. O anong ebidensya mo na may Diyos? Pag ganyan ang tanong nila sa iyo, hindi ka maapektuhan. Kasi alam mo sa sarili mo, kilala mo siya kasi nagpakilala siya sa iyo. Bakit? Kasi lumapit ka sa kanya ng may pananampalataya. Kaya, ang kasunod ng pananampalataya ay pagkilala. At the more na nakikilala mo siya, the more na magtitiwala ka. Katulad din sa tao, di ba? The more na nakikilala mo ang tao, the more na pagkakatiwalaan mo siya. Hindi mo mapagkakatiwalaan ng tao pag hindi mo siya kilala. The more na nakikilala mo siya, the more na pagkakatiwalaan mo siya. The more na nakikilala mo ang Diyos, the more na mas maniniwala ka sa Kanya. At the more na mas naniniwala ka sa Kanya, the more na mas nakikilala mo siya. Kaya hindi mo mapaghiwalay ang tunay na pananampalataya sa hinaing na mas makilala pa siya ng lubusan. Kapag wala ang isa dyan, naliligaw ka ng landas. Kaya kung sinasabi yung malakas ang pananampalataya mo, pero wala kang hinaing na mas makilala ang Panginoon, wala ka sa tamang landas. Ibang entrance ang napasukan mo. Kasi kung tamang entrance ang napasukan mo, yung faith mo na sinasabi mong matatag, kalakip niyan ay masidhing pagkauhaw na makilala ang Diyos sa buhay mo. Okay? So, dito sa Jeremiah chapter 29, verse 13. Jeremiah 29, verse 13. Ngayon, bago ko babasahin ito, gusto ko munang i-impart sa inyo yung idea na ito. Ang Diyos, nature ng Diyos, na itago ang kanyang sarili. Hindi siya nagre-reveal kaagad sa kung sino siya. Alam mo kung wise ka, ganun ang pagkatao mo. Dapat, kung wise ka. Pero kung hindi ka wise, basta-basta ka na lamang magpapakilala. Ang mga wise, itinatago ang kanilang identity. Kung gusto mo siyang makilala, well, mag-effort ka. Iyan ang mga taong wise. Hindi nila inilalantad ang kanilang sarili. Pag hindi ka wise, ganito yung mga post mo sa Facebook. Traveling from here to there. Nag-check-in sa ganitong lugar. Pag hindi ka wise. At the moment, naku, ang dami na napahamak sa ATM na yan. Alam niyo ba? Nung nalaman at the moment nandoon siya, abay, nagsamantala yung kanyang mga, mga matagal nang sumusubaybay sa kanya. Wala pala siya sa bahay niya. Kapag hindi ka wise, inilalantad mo kaagad yung sarili mo. Pero pag wise ka, itinatago mo yung identity mo. At kung sino yung gustong makilala ka, hahayaan mong mag-effort siya para makilala ka niya. Once na nag-effort yan para makilala ka niya, pahahalagaan ka niya. Pero pag inilantad mo ang sarili mo kaagad, nakilala ka agad ng mga tao, tatawanan ka pa. Magsasawa sila sa'yo kaagad. Kasi walang effort yung pagkakakilala nila sa'yo. Dahil inilantad mo kaagad ang ginawa mo. So ang Diyos, nature niya,
na itinatago ang kanyang sarili para hanapin natin siya. O, di ba ang sweet? Sweet yun, yung hahanapin mo muna siya. Having said that, basahin natin yung Jeremiah 29:13. Sabi niya, "Then, with a deep longing, you will seek me and require me as a vital necessity, and you will find me." Oh, you will seek me with a deep longing and require me as a vital necessity. Kapag ganyan na yung paghanap mo sa Lord, yung deep, malalim na pagnanais na makilala siya, and then ni-require mo na kailangan kita, kasama ka na sa aking basic needs. Kapag ganyan na yung level ng iyong paghanap sa Panginoon, then sabi niya, you will find me. Ang Panginoon, natatagpuan lamang siya ng mga naghahanap sa Kanya ng may malalim na pagnanais na makahanap siya. Pero kung nandyan lang kayo nag-Facebook, nag-YouTube, nakikinig ng kung sino-sino, and then you are expecting na makilala siya, hindi po mangyayari yun. Ang makakakilala lamang sa Panginoon ay yung magkakaroon siya ng matinding kauhawan at i-require sa kanyang sarili na hindi ko kayang mabuhay kung hindi kita matagpuan. Kailangan ko ang presensya mo. Kapag ganyan ka na, then dyan mo lang matatagpuan ng Panginoon. Itinatago niya ang kanyang sarili. Connect natin yan sa Psalms 42. So Psalms 42 verse 1 to 4. O bago yan, sabihin ko muna sa inyo. Imagine mo ang isang usa. Ang isang usa, aware yan lagi sa kanyang predator. At ang predator alam niya na aware yung usa. At ang predator alam niya na mas marami siyang percentage na madali niyang mahuli yung usa pag siya ay nasa batis or nasa isang lugar na kung saan siya ay umiinom. At ang usa, aware din siya na habang umiinom siya, ang predator sasalakay. Kaya ang usa hindi basta-basta lumalapit sa tubigan. Kaya niyang magtiis ng pagkauhaw. Kung alam niyang may threat, malapit sa tubigan. Kaya niyang tiisin yan. Kaya ang usa, hindi yan lumalapit sa tubig hanggat hindi niya naramdaman sa kanyang sarili na uhaw na siya. Naobserbahan to ni King David na ganun pala ang usa. At kapag siya nakalapit na sa tubigan, isusubsob niya ang kanyang bibig, iinom ng napakarami, and then titingin siya. At kapag walang threat, balik ulit sa tubig. Hanggang sa pag wala pa rin threat, i-enjoyin na niya yung tubig. Didila-dilaan na niya yung tubig. Ayan, isipin ninyo yung observation ni David sa usa na ito. Kaya ito ang kanyang sinulat. Psalms 42 verse 1. Sabi niya, as the deer longs for streams of water, so I long for you, O God. Nung nakita ni David na ganun pala yung usa, tiniis niya ang pagkauhaw ng napakatagal, at nung nakalapit siya sa tubigan, kung pwede lang, ubusin niya yung tubig. Uhaw na uhaw siya.
And sabi niya, na-realize ni David, alam niyo Lord, ganyan ang aking kaluluwa. Alam niyo Lord, ganyan ang aking puso, isipan at damdamin, uhaw na uhaw sa iyo lagi. Ganyan ang mga taong may tunay na pananampalataya sa Diyos. Matindi ang pagkauhaw nila. So, simple lang itong sinasabi ko sa inyo. Ibig sabihin nito, kapag hindi ka nauuhaw sa Lord, ang dahilan niyan, kasi yung faith mo, nalamig na. Ang pananampalatayang mainit, uhaw yan sa Panginoon. Hindi ka pwedeng magsinungaling. Hindi mo pwedeng sabihin na malakas ka pa rin sa pananampalataya pero hindi ka uhaw sa Panginoon. Sinungaling. Yan ay kasinungalingan. Okay? And then, Isaiah chapter, or ituloy ko pa, no, yung binabasa ko, Psalms 42. Sabi niya, verse 2, I thirst for God, the living God. Where can I go and stand before Him? Day and night I have only tears for food, while my enemies continually taunt me, saying, where is this God of yours? So kahit na mayroong discouragement, day and night, mayroong nagdi-discourage sa kanya, asan ang Diyos mo? Kung sinasabi yung totoo ang Diyos mo, asan siya? Bakit ganyan nangyayari sa buhay mo? Day and night, ganyan ang kanyang nararanasan. And then, sabi niya sa verse 4. Ito, napakaganda yung sinabi niya sa verse 4. Sabi niya, my heart is breaking as I remember how it used to be. So, sabi ni David, day and night, mayroong pressure, day and night, mayroong struggle, day and night, ang gulo ng aking isip, nung naalala ko yung dating kalagayan ng aking pananampalataya at relasyon sa iyo. Sabi, my heart is breaking. Bakit ko narating yung ganitong sitwasyon? Bakit kinailangan pang makarating ako sa ganitong sitwasyon? Ang saya-saya ko naman dati. Nung ako'y nasa piling pa ng Panginoon, nung mainit pa yung aking pananampalataya sa Kanya, ang saya-saya ko noon. Alam niyo, kung gigisingin niyo na yung sarili niyo, magagaya niyo si King David. Your heart will be breaking kung babalikan mo yung mga nakaraan ng iyong pananampalataya na para bang pag-aari mo ang buong mundo dahil lakas ng pananampalataya mo sa Lord at nararanasan mo ang Kanyang pagmamahal sa iyo at alam mong hindi Kanya pababayaan, hindi Kanya iiwanan, lagi Kanyang pinoprotektahan. Lakas ng loob mo ng time na yan. Hindi mo ba namimiss yun? Hindi mo ba namimiss yung kahit anong laki ng problema, napakatahimik ng utak mo, napakasaya pa rin ng puso mo kahit na anong wala, kahit walang ulam, kahit walang bagong damit, kahit walang pang tuition fee, kahit hindi ka pa naka-enroll, ang saya-saya mo. Kahit sino pa yung nangaaway sa'yo, ang saya-saya mo. Hindi mo ba namimiss? Gusto mo na ba yung buhay na ganyan na lagi kang parang natutorture lagi? So alam niyo, kapag na-miss mo yung dating pinaparanas ng Panginoon sa'yo, then your heart will be breaking and then stay broken. You need to stay broken before God. Yan lang ang paraan para ma-maintain mo yung genuineness of your faith. Stay broken before God. If you will stay broken before God, hindi ka magiging broken. Alam mo yun? Kasi kahit saktan ka, if you are broken before God, if your heart is broken before God, hindi tatalab sa'yo yung pain. Hindi tatalab sa'yo yung emotional pain. Ang iba sa inyo, dinidibdib niya ng husto ang emotional pain kasi you are not broken before God.
Kaya iba sa inyo, hindi siya maka-move on sa kanyang nakaraan. Hindi siya makaabante sa kung dapat siya pupunta. Lagi siyang hinihila ng nakaraan. Kasi broken ka. Yung emotional pain nandyan pa rin. Alam mo, para mawala yan, you need to be broken before God. Iiyak mo sa Panginoon. At i-develop mo sa iyong sarili na, Lord, I want to know you more. And right at this moment, Lord, I want to cry before you because I love you with all of my heart. I want to cry before you kasi na-realize ko gaano mo ako kamahal. Na-realize ko na hindi mo pala ako pinapabayaan noon pa man. Na-realize ko, Lord, na hindi nagbago ang pagmamahal mo sa akin. The more na lumalayo ako sa iyo, the more na lumalapit ka sa akin. At dahil dyan, Lord, natatouch ako. And I want to cry before your presence. That's how you stay broken before God. Lord, I just want to worship you at this moment. I just want to say I love you and I need you and I will follow you all the days of my life. That's how you stay broken before God. At kapag ginawa mo yan, hindi ka tatalaban ng emotional pain. I mean, magiging immune ka. Magiging immune ka sa emotional pain. Marami nagtataka sa akin, dami nagtatanong, bakit si pastor hindi man lang siya makaramdam ng sakit? Kasi immune ako sa emotional pain. Wala akong pakialam kahit anong sabihin mo sa akin. Kahit siraan mo ako, manigas ka, hindi ako pumapatol sa mga ganyan. Hindi makukuha ng kahit sinong tao ang aking kagalakan at hindi maapektuhan ang aking kaisipan at damdamin sa kahit sinong tao ang magsasalita laban sa akin. Immune ako sa mga bagay na yan. Wala akong pakialam kung ayaw mo sa akin. Di alam ko naman na hindi lahat magkakagusto sa akin. Hindi naman lahat gusto ako. Hindi naman lahat gusto ang aking style. At aware ako dyan. At kahit prangkahan pang sabihin mo sa akin, kahit i-comment mo pa dyan ng maraming beses, kahit sabihin mo pa dyan, pastor, impostor ka. Ayaw ko ng style mo. Hindi ka tagasunod ni Kristo. Kahit sabihin mo pa yan kahit i-post mo pa yan, at kahit mag-trending pa yan, wala akong pakialam. Hindi ako maapektuhan dyan. Yeah, may mga times na kailangan kitang iwasan, pero hindi ako galit sa'yo. May mga times na ipapalata ko sa'yo, umiiwas ako sa'yo para ma-realize mo mali ang ginagawa mo, pero hindi ako galit sa'yo. Hindi ako naapektuhan doon sa ginawa mo. Kung gagawin ko man yun ay parang may lesson sa'yo. Pero hindi ako papatol, hindi ako magko-comment, hindi ako magre-reply ng kahit ano. I-bash mo ako ng pinaka-the best mo, tatawanan lang kita. Immune ako sa mga ganyan. Hindi ako masasaktan. Kahit ano pang alisin mo sa akin, kahit ano pang kunin mo sa akin, kahit tanggalin mo lahat sa akin, wala. Immune talaga ako. Hindi ako masasaktan. Kahit lokohin mo pa ako, well, sabihin ko lang, it's a part of life. Hindi ako iiyak sa mga ganyan. Iiyak lang ako sa presensya ng Panginoon. Hindi mo ako mapapaiyak kahit na pagapangin mo ako sa lupa. Lisin mo lahat sa akin. Kahit lantaran mo akong lukohin, hindi ako maapektuhan ng mga ganyan. Hindi ko i-message yung tao na kakutsaba mo. Hindi kagaya ng mga nalaman niya na may kasamang ibang babae yung kanyang boyfriend, message dito, message doon, post dito, post doon. Ano ko? Yan ay immaturity. Mas lalong magre-rebelde tuloy yung mga tao pag ganun. So kapag ayaw mo na natatalabang ka ng emotional pain, stay broken before God. Parang nakikita ko yung mga single sa kanilang lugar. Para hindi kayo masaktan.
Napapa-amen kayo tuloy. Sanayin nyo ang sarili nyo na maging immune sa emotional pain. Kapag nalaman yan ng boyfriend nyo o girlfriend nyo na hindi pala kayo nasasaktan, no? Pag nalaman nila yan, no? Mas mamahalin nila kayo. Kasi minsan, kaya nila kayo mas pinagsiselos kasi alam nila affected kayo lagi sa simple lang na bagay. Affected kayo kaagad, kaya mas lalo nila kayo inaasar tuloy. Pag nakita ng boyfriend nyo yan na hindi kayo nasasaktan, yan ay makikita nila as one of the signs of maturity. Abay, matured na yung aking boyfriend. Hindi na siya affected. Malaya na siya. May kalayaan siya sa buhay. Alam nyo, kapag nakita yan na may kalayaan kayo, poprotektahan nila yung kalayaan nyo. Pero pag ang nakikita nila sa inyo, ang dali-dali nyo masaktan, mas lalo nila kayong sasaktan. Nature ng tao yan eh. Kung sino yung napipikon, mas lalo nilang pipikunin. Kaya pag hindi ka na nasasaktan, titigil yan. Kasi kaya lang niya ginagawa yun kasi gusto niyang patunayan yun kung ikaw ay maapektuhan o hindi. Kaya hindi ka na naapektuhan. Kung sinabi niyang, sige nga, hindi ka nasasaktan, sige. Magbababahay ako dahil hindi ka na pala nasasaktan. Di napatunayan mo kung sino siya talaga. Let him go. Kaysa pilit mong tinatanggap na mahal ka niya, hindi naman talaga. Hindi mas masakit yon. Mas iyak ka doon. Pag nakita niya hindi ka nasasaktan, tapos pinurso niya ang mga babae, nalaman mo ang kanyang tunay na kulay. So ang mga taong ganon, hindi dapat magkaroon ng lugar sa puso mo. Kailangan silang palayasin sa puso mo. Ayaw mong palayasin sa puso mo yung nananakit lang sa'yo? Wow, congrats, martir. Hanggang kailan dyan? Hanggang kailan ka magiging ganyan? Hanggang kailan mo titiisin ng ganyan? So ipakita mo na matatag ka na. Ipakita mo matibay ka na. Ipakita mo sa kasama mo na hindi ka na maapektuhan kahit anong gawin nila. Kapag nanatili siya sa'yo, nakita mo ang kanyang tunay na kulay. Mahal ka niya talaga. Okay? Okay, last verse. Bago tayo. Dito sa Isaiah 57 verse 15 and Psalms 34:18. Iko-connect ko ito. Iko-connect ko yung Isaiah 57:15 sa Psalms 34:18. So ito ang sabi niya. The high and lofty one who lives in eternity, the Holy One says this, I live in the high and holy place with those whose spirits are contrite and humble. I restore the crushed spirit of the humble and revive the courage of those with repentant hearts. So yung may mga yung broken spirit and a contrite heart, yung alam nila kung paano maging broken sa harapan ng Diyos. Yung mga tao daw na ito, nire-revive niya sila. And then Psalms 34 verse 18, the Lord is close to the brokenhearted. He rescues those whose spirits are crushed. Yung basag, durog ang puso sa presensya ng Panginoon. Kaya ko sinabing durog kasi lahat ng mga humahadlang tinanggal mo, and then lahat ng kinauuhawan mo, lahat ng namimiss mo, lahat ng ninanais mo ay natanggal at dinirect mo lahat ang mga energy na yon sa Panginoon. So ang Panginoon na lamang ang siyang gusto mong kauhawan, Panginoon na lamang ang gusto mong lapitan at makilala. Then kapag naging ganon, sabi yan dito, He will revive you and He will make you close to His heart. Alam niyo, ang Christian life natin, hindi siya bumabango. Kasi hindi nababasag yung alabaster box. Alam niyo yung babae si Mary, alabaster box, nung binasag niya yung perfume, humalimuyak yung amoy. Alam niyo, hindi bumabango yung ating spiritual life. Kasi ayaw natin basagin. Once na binasag natin yung ating puso sa harapan ng Diyos, crying for more of Him,
Telling Him that I need you more than ever before. Kapag hindi mo gagawin yan, hindi mangangamoy ang bango ng iyong spiritual life. Ibig sabihin yan, kabaliktaran, ang daming Kristiyano ngayon ang baho. Sabi ni Hosea chapter 10, sabi niya doon, break up the fallow ground. Yung fallow ground, yung tumigas na lupa. Yung tumigas na lupa, para matamnan muli, kailangan itong i-cultivate, kailangan itong i-break, kailangan itong bungkalin. Kailangan bungkalin. So, ang ating puso tumigas dahil sa ginamit natin ito sa maraming bagay. So, tumigas yung puso. Ang puso natin hinalin tulad sa lupa. Ang lupa, huwag mong galawin yan, automatic titigas yan. At ang masakit niyan, kahit hindi ka nagtanim ng mga damo at mga tinik-tinik niyan, tutubo ng kusa. Samantalang kung ikaw ay magtanim, kailangan mong alagaan. Tanim ka ng halaman, kailangan mo pang alagaan. So ang puso, pag pinabayaan mo yan, hindi yan naging uhaw sa Diyos, titigas yan. And then ang masaklap, tutubo ang mga iba't ibang tinik sa ating puso. Kung ano-ano ang ating kahihiligan na masama. So, yan ang hindi maganda kapag pinabayaan ng puso. So, ang kailangan natin gawin ngayon, bungkalin. Bungkalin yung ating puso. Gawin siyang durog sa harapan ng Panginoon. Kauhawan ng Panginoon masigit pa sa dati. At kapag ginawa mo yan, yung faith mo, hindi siya magiging failure. Hindi mag-fail yung faith mo. Tulad ng sinabi ni Jesus Christ kay Peter. Ibig sabihin niyan, lahat ng paggagamitan mo ng faith mo, kung ang faith mo ginamit mo sa tuition fee mo, makakamtan mo ang sagot. Kung ang faith mo ginamit mo sa pagiging maayos ang pamilya ninyo, makakamtan mo. Kung ginamit mo yung faith mo, magkakaroon ka ng mga bagay na kakailanganin mo, magtatagumpay ka, makukuha mo. Kasi broken ka sa harapan ng Diyos. At kapag naging broken ka sa harapan ng Diyos, mas lalo mo siyang makikilala.